Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Rene Boy Tuya, shoutout kay Fernando Jimeno, at shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng imperyo ng Westrington. Si Daryl at General Jimeno ay nakaharap sa daang-daang kasundaluhan ng Westrington. Dahil sa pagiging tuso ni Emperor Dwayne, nahulog sa patibong sila Daryl. At maya-maya nang marinig ng daan-daan kasundaluhan ng Westrington ang pasiga na utos ni Emperor Dwayne. Ang mga kasundaluhan ay mabilis na nagsikilos. Inatake sila Daryl ng mga ito. At si General Jimeno ay sumigaw. Mamatay kayong lahat. Lumabas ang spiritual nito sa kanyang katawan. At ang kanyang espada ay kanyang nilabas. At si Daryl naman ay tila kalmado sa mga oras na ito, ngunit ang kanyang puso ay sobrang galit. Mabilis na kumilos si Daryl na parang isang hangin. Sa isang iglap, pinatamaan ni Daryl ng kanyang palad ang mga dibdib ng mga kasundaluhan sa Westrington. Ang mga ito ay nagsitalsikan at naglabas ng dugo sa kanilang mga bibig. At si Daryl ay nagsalita, "General Jimeno, mag-iingat ka. Masyado madami ang kalaban natin ngayon. At nakakatiyak ako na dadami pa ito hanggat nandito tayo sa loob ng kanilang kaharian." Si Daryl ay hindi pa naglalabas ng kahit konting spiritual niyang tinataglay. Ayaw pa palam ni Daryl kung ano ang kanyang tunay na kakayahan. At maya-maya si General Jimeno ay lumusab din. Sa isang iglap ang iilang kasundaluhan sa kanyang pagwas-iwas ng kanyang espada. Ito ay nagsimatay. Ang dugo ay kumalat sa loob ng trono ni Emperor Dwayne. At nang makita ni Emperor Dwayne ang sitwasyon, ito ay sumigaw, "Lahat ng aking kasundaluhan, kabkuban niyo ang dalawang official ng Elysium Gate na ito." Sigaw ni Emperor Dwayne. At ang dalawa ay nakipaglaban sa seryosong sitwasyon ngayon. Si Daryl ay halos sa isang galaw niya 5 kasundaluhan ang kanyang napapatumba. Nang makita ito ni Emperor Dwayne, siya ay lubos na gulat na gulat. "Ano? Ang daan-daan na kasundaluhan ng aking imperyo ay hindi makobkob ang dalawang ito. Napakahusay ng isa na ito. Paano nagkaroon ang Elysium Gate ng isang kasundaluhan na may tinataglay na kahusayan sa pakikipaglaban?" Sabi ni Emperor Dwayne. At si General Jimeno ay sobrang galit na galit sa mga oras na ito. Siya ay sumisigaw na parang isang aso ulol. At ito ay pinakawalan niya ang kanyang tinataglay na teknik. Ang kanyang espada ay parang naging isang hangin. Nakada hambalos nito, ang hangin ay gumuguhit sa katawan ng mga kasundaluhan ng Westrington. Napuno ng dugo ang loob ng trono ni Emperor Dwayne. Nakikita ni Emperor Dwayne ang sitwasyon na ito. At ang mga daan-daan na kasundaluhan ay unti-unti umatras palabas ng trono ni Emperor Dwayne. At si Emperor Dwayne ay mabilis na nagpasya lumabas ng kanyang trono. At ito at sumigaw, "Lahat kayo, patayin niyo ang mga hangal na ito." At sa paglabas ng mga kasundaluhan ng Westrington dahil sa lakas nila Daryl at General Jimeno, unting-unti umabante sa labas ng trono ni Emperor Dwayne sila Daryl at General Jimeno. At si Daryl ay ngumiti. "Napakahusay mo, General Jimeno. Hindi nga nagkamali si Ambrose na mapili ka bilang maging isang general." Sabi ni Daryl, at nang narinig ito ni General Jimeno ang sinabi ni Daryl, siya ay nagsalita. Ang mga kasundaluhan ng Westrington Master ay parang isang langgam lang. Tila ang mga ito ay sa dami lang nakasalalay ang kanilang lakas. At sila ay nakalabas ng trono ni Emperor Dwayne. Sa mga oras na ito, ang mga daan-daan kasundaluhan na gustong makobkob sila Daryl at General Jimeno ay mabilis na bawasan ang bilang sa mga ilang galaw lang nila General Jimeno at Daryl.
At ang mga kasundaluhan ng Westrington ay biglang nailang at tumigil ang mga ito sa paglusob. At sa labas ng kaharian ng Westrington, may isang sundalo ang nagmamadali, na tumungo kay General Noel. At ito ay nagsabi, General Noel, nagkakagulo na sa loob ng imperyo. Pinakobkob ni Emperor Dwayne ang dalawang opisyal ng Elysium Gate na pumasok sa ating imperyo. Ngunit kami ay nahihirapan sa dalawa na iyon na aming makobkob. Ang kanilang tinataglay na lakas at kahusayan sa pakikipaglaban ay napakahusay, kailangan namin ng tulong mula sa mga daang libong kasundaluhan na sa hanay mo. Sabi ng isang sundalo kay General Noel. Nang marinig ito ni General Noel, ito ay labis na nagulat. Ano, sa daming naiwan na kasundaluhan sa loob, ay hirap kayong makobkob ang dalawang tao na iyon. Paano? Labis ang galit ni General Noel nang marinig niya ang mga salita na nagmula sa isang sundalo ng Westrington. At ito ay sumigaw, magmadali kayo. Ang iba ay pumasok sa loob ng imperyo. At ang iba ay patayin ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate na nasa labas sa hindi kalayuan. Tayo nang lumusab, sigaw ni General Noel. At nang marinig ito ng daang libo kasundaluhan ng Westrington, mabilis na nagsipasukan ang mga libo-libong kasundaluhan sa loob ng imperyo ng Westrington. At ang ibang libo-libong kasundaluhan nila ay mabilis na lumusab kung nasaan ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Ito ay pinamumunuan ni General Noel mula sa Westrington. Sa hindi kalayuan, nakikita ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate ang paglusob ng mga kasundaluhan ng Westrington sa kanilang. At ang isa ay nagsalita, ano ang gagawin natin? Mukhang sila General Hameno at Secmaster Daryl ay tila nakikipaglaban na sa loob ng imperyo ng Westrington. At ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington ay patungo na sa atin. At nang marinig ito ng lahat, sila ay nagsalita, mamatay para sa Elysium Gate. Patayin ang kalaban hanggang sa huling hininga. Tuldok, sigaw ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ito ay naghanay sa ilang hanay at gumawa ng defense form. At ang isa ay nagsalita, kailangan may bumalik na isang kasundaluhan natin sa ating imperyo upang sabihin kay Secmaster Ambrose ang nangyayari ngayon dito. At nagpas siya ang isang sundalo ng Elysium Gate na, ako na ang babalik sa ating imperyo upang humingi ng dagdag tulong sa ating mga kasundaluhan at ni Secmaster Ambrose. Masyado madami ang kasundaluhan ng Westrington. Mabilis na lumipad ang isang sundalo ng Elysium Gate patungo sa Elysium. At nang papalapit na sila General Noel, ito ay sumigaw, wala kayong ititira na buhay. Patayin silang lahat. Si General Noel ang nangunguna sa labanan ng kasundaluhan ng Westrington laban sa kasundaluhan ng Elysium Gate. Mabilis na nawasak nila General Noel ang depensa ng kasundaluhan ng Elysium Gate. Dahil sa mga oras na ito, ang kasundaluhan ng Elysium Gate ay walang namumuno upang may mag-command sa kanila. Samantala ang kasundaluhan ng Westrington ay pinamumunuan ni General Noel. Ang lakas ni General Noel ay ramdam na ramdam ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Ang dalawang panig ay naglaban ng mabangis. Maririnig mo sa laban ang mga sigawan ng mga kasundaluhan ng dalawang panig na ang mga ito ay nasasaktan at namamatay. At sa loob ng kaharian ng Westrington, mabilis na nagsisipasukan ang mga kasundaluhan ng Westrington. At nang nakikita nila General Hameno at Daryl ang mga libo-libong kasundaluhan ng Westrington, mabibilis na nagsisidatingan. Si General Hameno ay napamura sa kanyang isip. Kahit na may sapat akong lakas, ang ganitong kadaming kaaway ay hindi ko magagawang magtagal. At nang mapansin ni Daryl ang pagkailang ni General Hameno, ito ay nagsalita. Kailangan mong makalabas sa imperyo ng Westrington upang pamunuan ang mga kasundaluhan natin na nasa labas. Nakakatiyak ako ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nasa alanganin sitwasyon. Nakakatiyak ako ang mga ito ay napalaban na din sa mga kasundaluhan ng Westrington ngayon. Sabi ni Daryl, huwag ka na mag-alala pa sa akin. Ako na ang bahala sa mga kasundaluhan na ito. Maghanda ka na para makaalis dito. At si Daryl sa mga oras na ito ay nagpas siya ng maglabas ng kanyang spiritual na lakas. Dahil nakikita niya din na libo-libong kasundaluhan ng Westrington ang kanilang makakalaban. Tuldok. At samantala, sa kabilang banda, si Zubaji ang Emperor ng North Mona ay nagtungo na din sa Westrington. Ito ay nakangiti at nabulong sa kanyang sarili. Makakapaglaro na naman ako. Ang mga kasundaluhan ng Westrington at ang ulo ni Emperor Dwayne ay nais kong makwa.
Sabi ni Zubaji sa oras na ito. At ang envoy ng North Mona nasa likod ni Zubaji. Ito ay nagsalita, Emperor Zu, seryoso ba ang North Mona ay kakalabanin ang Westrington? Sabi ng envoy. Nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay tumawa. Hahaha. Ano ba ang kinakatakot mo sa mahihinang kasundaluhan na mayroon ang Westrington? Matagal ko nang gusto gawin ang mga bagay na ito. Ngunit ito ay pinipigilan lang ng ang aking mahal na asawa na si Ganggang. Ang mga gusto kong gawin sa Westrington at sa kanilang emperor, na si Emperor Dwayne. Huwag kang mangamba. Ang ating imperyo ay hindi mawawasak ng Westrington. Dahil sa oras na ito titiyakin ko ang kanilang pinagyayabang na kasundaluhan. At ang dami nito ay aking babawasan unti-unti. Sabi ni Zubaji habang ito ay tumatawa. Haha. At nang marinig ito ng envoy ito ay napakamot na lang ng ulo. At kung ganon Emperor Zu, kailangan ko din ba sumali sa pakikipaglaban? Sabi ng envoy. At si Zubaji ay sumagot. May naisip ako na idea. Kung ikaw ay makaligtas sa mangyayari pagsalakay natin sa imperyo ng Westrington. At ikaw ay makapatay ng 100 na kasundaluhan mula sa Westrington. Gagawin kitang general ng aking imperyo at bibigyan kita ng sarili mong pangkat na hahawakan. Sabi ni Zubaji. Hanggang ngayon si Zubaji Perrin ay mapaglaro. Ginagawa nitong laro ang lahat ng bagay, kahit na para sa iba ito ay napakaseryosong sitwasyon. At nang marinig ito ng envoy ito ay nag-isip at hindi umimik. At, nang mapansin ni Zubaji ang hindi pag-imak ng envoy ito ay nagsalita. At tumawa. Haha, natatakot ka ba? Sayang ang pagkakataon na ito. Ikaw ay iangat agad sa pagiging general. Ngunit kailangan mo lang makaligtas kung ikaw ay makapatay ng 100 kasundaluhan ng Westrington. Sabi ni Zubaji sa envoy. Nang marinig ito ng envoy ito ay bigla nagsalita. Sayang ang pagkakataon na ito. Tama ka nga Emperor Zu. Ayoko na maging envoy kailanman. At ang aking kakayahan ay parang sinasayang ko lang sa pagiging envoy. Lubos kong tinatanggap ang inyong inaalok sa akin. At ang 100 na kasundaluhan ng Westrington ay aking papatayin at ang kanilang mga ulo ay dadalin ko pa sa iyo Emperor Zu. Sabi ng envoy. Nang marinig ito ni Zubaji ito ay tumawa at nagsabi. Haha. Mahusay kung ganon. Ako ay may isang salita. Kaya magmadali na tayo. Para ikaw ay maging general na ng aking imperyo sabi ni Zubaji. At nang marinig ito ng envoy. Ang dalawa ay mas bumilis ang pagkakalipad. At samantala, sa loob ng kaharian ng Westrington, nilabas ni Daryl ang kanyang 30% na spiritual na lakas na kanyang tinataglay. Ito ay dahan-dahan naglabas ng isang punyal. At ito ay nilagay niya ang kanyang spiritual na lakas sa hawak-hawak niyang punyal. At sinabi, ngayon na General Hameno, maghanda ka na, at mabilis nagsikilos ang dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!